po ninyo, nasa mahigit 12 milyon daw po ng mga Pilipino ang may problema sa panlalabo ng mata. Ngayon pong buwan na ito, syempre napakahalaga at tayo ay mapalad dahil pag-uusapan ho natin paano ba natin iingatan ang ating mga mata at meron bang mga paraan para manumbalik yung ganda ng paningin natin sa kabila ng edad, sa kabila ng sakit, at sa kabila ho ng mga nararanasan ng ilang ating mga kababayan. Mapalad ho tayo mga ka-El-Pueblo dahil ngayong hapon kasama ho natin ang isa sa mga ginagalang at napakagaling po na kilala nating doktor sa mata, ang Pangulo, ang presidente po ng Fatima University Medical Center at syempre, isa hong napakahusay na ating kaibigan na makakapanayan natin isang ophthalmologist at isang retina specialist, si Dr. Vicente Vic Santos. Doc, magandang hapon po at welcome po sa inyong programa, Doc. Doc Vic? Andyan na ba si Doc? Medyo nawawa. Ayan. Magandang hapon po, Doc. Welcome back po sa ating programa. Hello, naririnig po ba ako? Yes po, Doc. We can hear you po. Ayan. Okay. Opo, Yeah. opo. Doc, Magandang hapon po. magandang hapon po. Opo. Doc, pinag-uusapan ho namin, parang sa datos, napakaraming mga Pilipinong may problema sa mata. At isa ho dito na itinuturing daw po yung tinatawag na mga refractive errors. Ano ho ba ibig sabihin po nito, Doc Vic? Mahina ho ang audio namin, so I can't hear. Ayan, opo. Ayusin po natin ang audio ni Doc Vic. Sorry po. Opo. Doc, binabanggit po namin na maraming mga Pilipino may problema sa paningin. At isa ho sa sinasabing problema po ng mga Pilipino ay yung tinatawag na refractive error. Ano ho ba ibig sabihin po nito, Doc? Opo, ang refractive error po, yan po ay ang error sa pag-focus ng ilaw doon sa retina ng pasyente, no? Ng mga tagapakinig natin. Simple lang po ito, no? Yung ilaw na nanggagaling po sa environment natin, pino-focus ho ng mata yan para mag-landing doon sa retina. Ngayon, any time na hindi po siya eksakto doon sa retina, yan po yung tinatawag na error of refraction or yung nearsighted, tinatawag na myopia, yung farsighted, tinatawag na hyperopia. Tapos rin po, yung ability to read up close, nawawala po yan dahil sa inability ng lens to focus po, no? Yan yung tinatawag na presbyopia. Yun, all of these can be corrected by glasses or contact lens, no? At sa ngayon, may mga ibang kaparaanan na tulad ng laser na tinatawag, no? So yun ang mga kaparaanan by which we can correct the error of refraction. Basically, pag meron kang salamin at malabo, pag walang salamin, error of refraction yun. Opo. Dok, para lang po malinaw sa mga kababayan ho natin, pagka po ba sinabing nearsighted, farsighted, ano po ang difference po nito? Ang ibig kong sabihin ng nearsighted, yung vision po, malinaw. Malinaw po siya pag nilalapit yung reading material, no? Or any object na... Pero pag nilayo na po, ay malabo na ho siya. Yun namang farsighted, relatively, mas malinaw po siya sa malayo than seeing something that is very near. So, yun po yun, no? Pero malabo rin po ang ibig sabihin ng ano, no? Malabo rin sometimes sa malayo ang farsighted, depending on the magnitude of the error of refraction. Opo. Dok, may mga kababayan... Basta malabo, opo. error of refraction po yun. So, pag parang blur yung paningin mo, error of refraction, parang may humahad lang dun sa liwanag na dapat nakikita ng mata mo. Ganun po ba yun, Dok? Opo, ibang usapin po yung may humahad lang. Yung pag may humahad lang, meron pong bara, no? Disruption from the transmission of light. Yun po ay parang halimbawa ng cataract. Yun. Meron nakaharang kaya yung ilaw ho hindi ho makapasok ng malinaw, no? So yun po ay may physical or optical obstruction. Yun naman po, ang solution po doon ay cataract surgery. Iba po Pero yun. pag klaro ho ang media, meaning yung pinagdadaan ng ilaw ay malabo, it's just that it is off-focus. So ang nangyayari po doon, kailangan ho siya i-correct with glasses or contact lens or laser. Opo. Dok,
siyempre yung mga ilang kababayan natin gusto nila walang salamin at naaabala naman sila pagdating sa contact lens. Ano, lalo na yung mga pagod na pagod. Gusto nila mag-laser. Ang tanong ng mga kababayan natin, ano ho bang ginagawa pag laser? Yan ho ba ay isang uri ng surgery or non-invasive naman po iyan? Opo. Ang refractive laser surgery po, it's a correction by means of altering the shape of the cornea. So ang mangyayari po diyan, yung ating cornea, mag-iiba po ang hugis at yung kaibahan ng hugis ng cornea, yan po yung correction. So after the procedure, hindi na po natin kailangan magsalamin, no? So yun po ang yun po ang basis, no. There are three kinds of laser correction on the cornea. Yun po ay tinatawag na PRK, yung LASIK, o kaya naman yung bago-bago, about 10 years already, yun po yung tinatawag na SMILE, no? All of those things we do at our eye center. Opo. Nais ko lang po sana tutukan natin yung ano ang ibig sabihin ng PRK, ano yung LASIK, ano yung SMILE, at ano yung benefit na ibinibigay nito sa mga kababayan natin. Ano po? Very shortly lang, Doc, kasi maraming nanonood at interesado sa atin. Baka naman daw kaya ng budget nila, Doc. Ano ho? Doc Vic, sa inyo na nga po manggaling, anong pagkakaiba ng PRK, ng LASIK at ng SMILE? Procedure ho ba ito, Doc? Opo, yung pong PRK, it's a type of laser procedure where the laser beam is at the surface of the cornea. PRK stands for photorefractive keratectomy. So yan po ang pinakaunang na invento, no, ng laser corrective correction way back in the early 90s. Na invento na po yan. So diretso po dun sa cornea, ang kaibahan lang po dun, yung epithelium, no, yung first part of the cornea, may expose po siya at magkakaroon ng konting discomfort. Kaya it became very, very popular. Kaya lang po, may konting sakit po yun, no? Pero kaya naman tiisin. In fact, to tell the audience, ako po ay PRK po ako. Way back in 2007. Up to now, I'm seeing better than 2020. Sa distance, no? But because I'm old already, I'm of senior citizen na po ako. Hindi naman halata, Doc. I need reading glasses, no? So yun po ang isa natin pwedeng diskusyonin. Yun naman pong LASIK, basically po, nagkakaroon ho ng flap, no? The flap is used, no? Bali may hiwa. And there are two ways to create the flap. Ang kagandahan po ng may flap, hindi ho nararamdaman yung discomfort. Actually, parang counterintuitive po yun na mas hindi, walang sakit ang may hiwa, no? Opo. Ang tinitira po doon yung pinaghiwaan, no? Yung bed. And it achieves the same purpose as PRK. So LASIK stands for Laser In Situ Keratomegnosis, no? It's a big word, pero the world already knows that LASIK is laser vision correction. Pero ang slowly nagiging popular, but it's already been around for more than a decade, yun po naman tinatawag na SMILE. And for me, SMILE is the ultimate, the ultimate laser refractive procedure kasi wala hong hiwa, no? Wala hong flap na kinikreate. May konting hiwa, opening na maliit para hugutin lang yung lenticule, no? Bali yung lenticule, ginawa ko ng femtosecond laser po yan para makagawa ng sliver of tissue na pag tinanggal, corrected na po ang vision ng pasyente. Opo. So yun po ang the three kinds, no? Now we're just mentioning corneal refractive procedure. Meron rin pong mga ibang kaparaanan by which makukorek rin, no? Nang hindi contact lens at hindi contact lens at hindi salamin. Ito naman ang operation dun sa lens, no? Actually, dun sa lens po, pwede po natin i-insert ang contact lens inside the eye. Ang tawag po dyan, implantable collamer lens or ICL, no? Yan Hindi na po yan tinatanggal every night, Doc. Kasi di po ba yung typical pong contact lens, habang si Ate Josie ay nanonood sa atin at si Sir Lambert, yung pong basic na contact lens, pag gabi, bago ka matulog, tatanggalin nyo. Ano po, ito pong binabanggit nyo, no need na implanted na po ito, Doc?
Yes, ini-implant na po siya, no? Ini-implant na po siya, yung contact lens, i-implant na po sa loob ng mata. Mhm. At actually, to some extent, mas maganda po siya than LASIK or other procedures kasi nga po, hindi po nababawasan yung corneal thickness, no, the integrity of the cornea. Although may hiwa para magkasya yung implantable contact lens, yung contact lens, yung corneal thickness hindi po siya nababawasan. That's one solution, no? The other solution is called refractive lens exchange. Yun naman pong refractive lens exchange, ano po siya, no? Tinatanggal po yung natural lens para kung ang pasyente may cataract kahit wala naman at nag-insert po ng intraocular lens, no? Ang kagandahan po sa ganon, no, pang sa mga taong may mga cataract ngayon, yung mga lens replacement, ano na po siya, no? Meron na pong multifocality. Meaning, nakakita na sa malayo, nakakita na rin sa malapit, no? Parang bumalik sa pagkabata ang pasyente may edad na. Opo. So ito Doc, kahit ilang taon ka po, pwede ka mag-undergo ng ganito pong uri ng procedure, Doc. Meron pong mga, actually kahit ilang taon, may, halimbawa po, ang PRK, LASIK at SMILE, Opo. we prefer that they are of adult age, no? 18 and above. Or sometimes, yung iba, 21. Ang reasoning po dyan kasi ay baka humahaba po ang axial length, no? Yung mata yung lumalaki pa. At pag lumalaki pa yung mata, we might have corrected you but we have the wrong target, no? Kasi nga, lumaki pa yung Nag-e-expand pa. Opo. Humaba pa habang nagawa na yung correction. Pero yung pang mga laser correction, pwede naman po i-enhance yan. No? Tapos po, yun namang refractive lens exchange, ideally, we don't want to do that in a high myope na bata. Kasi nga po, for the same reason po, no, humahaba pa yung mata at nagiging, no, parang protection po yung natural lens sa movement nung tinatawag ng gel nung sa loob ng mata, no? Pwede ho silang increased risk of retinal break or retinal detachment. So usually, ginagawa yung refractive lens exchange sa mga may edad na, no? Very late 30s or close to presbyopic age para makuha na rin nila yung benefit ng multifocal lens. Yung pala yung best age. Ano po? Far Opo. and near. Opo. May nagpapatanong lamang po dito si Sir Rod Araneta dahil pinag-uusapan po natin regarding vision. Ito po bang refractive error na sinasabi, iba pa ho ito doon sa astigmatism daw po ba? At po pwede daw po bang magamot ng PRK, laser or SMILE yung astigmatism, Doc? Opo. Isa po yan, isa po yan sa discussion ng, isa pong uri ng refractive error ang astigmatism. Basically, ang ibig sabihin lang ng astigmatism ay hindi pantay po ang hugis ng cornea at two different axes. Ang pinakamagandang example po dito, ang taong sa basketball and American football po, no? Yung pong basketball na bilog, yan po ang taong wala hong astigmatism. Pero kung pansinin niyo po yung American football, no? It's an exaggeration. In some parts, when you pass your hand across football, shallow po, no? Pero pag doon sa ibalik na rin nyo, doon sa ibang banga, sharp. Now, to a lesser degree, parang ganun ho ang cornea, no? Hindi ho pantay, hindi ho siya totally spherical. Yun po tinatawag na astigmatism. Ngayon, to answer the question, pwede po. All lasers and all refractive lens corrections, ina-address na rin po ang astigmatism. So, kaya po natin gawin po yan. No? At ito pong mga ito ay ino-offer po ng Fatima University Center dyan sa Antipolo, Doc. Sa Antipolo at sa dito po sa dalawa po ang aming eye center. Isa po sa Valenzuela at isa po sa Antipolo. We do all procedures in both eye centers po. Opo. Dok, meron pong isang nagpapatanong, yun po bang mga itong pinag-uusapan natin na refractive corrections na ito, yan ho ba ipapasok do sa package ng PhilHealth para makabawas daw po? It's a good thing you mentioned. No? We actually have a dialogue with PHIC to expand the services. Scheduled sometime in a couple of weeks. Kung hindi niyo po natatanong, I'm representing the Refractive Society, Surgical Society of the Philippines. Ito ay bagong society na we try to
move forward, no? The Opo. interest of laser correction. So, isa na po yan sa babanggitin namin. Pero po, sa nabanggit ko po kanina, yung refractive lens exchange at yung cataract surgery, yung pong paglalagay ng multifocal lens, covered na po ng PhilHealth po yan. Yun. At Opo, pag yung opo. multifocal toric ang nilalagay mo natin, that's the biggest reimbursement package po from PhilHealth, and I have to thank PhilHealth for that. It's worth Opo. 80,000 pesos. At yun naman pong for multifocal, it's worth 66,000 pesos po, no? So malaki, mahal ho ang mga lente, pero dahil sa tulong ng PhilHealth, nababawasan po ang expenses, no? Nung ating mga procedures. Opo, at abot kaya na. Doc, panguli na lamang po, kung sakali po na sila ay pupunta sa Fatima University Medical Center, sa Valenzuela o sa Antipolo, anong mga araw po sila po pwedeng pumunta at anong oras, Doc? Ay, yung pong Antipolo Eye Center po namin, that's open 7 days a week po, no? 8 to 4. Yung pong sa Valenzuela, 8 to 4, Monday to Fridays, and then half day po sa Saturday. Opo, basta So, mag-schedule drop in na or appointment. just use our Opo. website. You can call. Opo, opo. Doc, anong may papayo po ninyo sa mga kababayan natin para maingatan po ang ating mga mata? Well, the best thing they can do is to have an eye consult. No? Yun lang talaga eh. Kasi nga, Opo, opo. karamihan sa mga problema sa mata, those not just errors of refraction, no? But those that are harboring a disease na hindi nila alam, madidetect po ng modern ophthalmologic evaluation yan. So yun po ang pinakamaganda. Have an eye checkup, and that is also very good already, no, to take care of all the eye problems. Opo. At pag problema sa mata, Fatima University Medical Center at si Doc Vic ang bahala po sa inyo. Yan ho ang isang pagamutan na talagang very high-tech. Doc, nakita ko yung mga facility po ninyo, state of the world, yung pong inyong mga facilities, Doc. Thank you so much. We try our best to be at par with what is the leading edge in science po, no? At well, hindi ko na rin po nabanggit po, no? We are one of probably less than 5 eye centers in the Philippines who have an actively working femto laser assisted cataract surgery system. So ano po ito? Ito po ay laser na ginagamit para gawing consistent at safe ang cataract surgery, no? We have that in our center in Antipolo. Ang acronym naman po niyan FLACS. FLACS po, no? So if you want the best the best way to do it, we will tell you what is already the cutting edge of modern ophthalmic science po. Opo. At syempre, Doc, gagawin na rin namin, susubukan na rin namin kunin ang pagkakataong ito. Alam mo ninyo mga ka-El-Pueblo, matagal na ho nating kapartner ang Fatima University Medical Center at si Dr. Vic sa maraming bagay ho, lalo na ho sa mga medical missions na ginagawa ho natin. 7 taon na ho nating kapartner si Dr. Vic at yung pong mga kababayan natin, napakarami rin ho nilang natutulungan na may mga katarata at tinutulungan pa nila. Nakita ko, Doc, sinasakay nyo pa, dinadala nyo pa sa ospital mismo ninyo para matulungan lalo na ho yung mga nakatatanda na may medyo kahirapan sa buhay, Doc. Pagpalain ho kayo ng Panginoon, Doc, at ang inyo pong ospital. Maraming salamat po. Thank you so much. No? Mission lang po namin po yan. No? So yun po ang kailangan namin gawin. At buti po, nagtutulong-tulungan po. No? PhilHealth, aming mga consultants, aming mga residente, at ang ating mga LGU leaders po, no? Kakamustahin ko po, no? Opo. Ang mayor po ng Antipolo, si Dr. Judy Nares, and then our beloved mayor in Valenzuela po, no? Mayor West. Gatchalian. Opo. So thank you so much for all your cooperation, no, at collaboration Opo. para sa ating community. Salamat po, Doc. Doon sa niluluto natin, Doc, na medical mission, makaka-consult din sa inyo, Doc, ang maraming mga nakikinig at nanonood sa atin, Doc. Thank you po. We're just Opo. here to serve. God Maraming bless you salamat po, Doc. Yan po, mga ka-El-Pueblo, nakapanayan po natin ang Pangulo mismo ng Fatima University Medical Center, isang napakahusay, napakagaling na retina specialist at ophthalmologist, si Dr. Vicente O. Santos Jr.